Narito na ang may init na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. Iligal na karera ng mga motorsiklo, bistado, hindi bababa sa 10, arestado. Pagkahulog ng babaeng nakaangkas sa tricycle, nahuli kam. Pagbaha, naranasan sa La Union, nasa 200 pamilya, inilikas. At 14 na barangay sa Cabanatuan City, apektado ng baha. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan ang nag-forced harvest ng kanilang mga pananim na gulay. Nakatutok, Jasmine Gabriel Galban. Sako-sakong okrang inani ng magsasakang si Aling Sharon sa kanilang taniman sa Mangaldan, Pangasinan. Dahil sa nararanasang pag-ulan, mahalagang maani ng mga bunga ng okra para hindi sila malugi. At dahil sabay-sabay nag-ani ng gulay ang karamihan sa mga magsasaka, ay marami ang supli nito ngayon. Dahilan para bumaba ang presyo. Mula sa dating lampas 100 pesos per kilo ng okra, mabibili na ngayon sa 40 hanggang 60 pesos per kilo. I-harvest na lang po. Para Iwas, mulok na rin. Nagre-raise po ng yung okra ngayon, mga sa Ordaneta, ma'am, 30-20, ganun. Bukod sa okra, mababa rin ang presyo ng iba pang gulay. Normal na raw ito tuwing tag-ulan. Sa monitoring ng Mangaldan Agriculture Office, wala pa namang naiulat na nasirang taniman dahil sa habagat at nagdaang bagyong Luis. Kung mga high value crops, pagka maraming tubig talagang hindi siya basta-basta makakasurvive. Pero sa lugar natin sa Mangaldan, itong mga vegetable growers natin, kung alam nilang doon siya sa baha or mababang lugar, hindi sila basta-basta nagtatanim doon sa mga barangay na yun. Walang paggalaw sa presyo ng highland vegetables. Nasa 50 pesos ang kada kilo ng carrots at patatas, habang nasa 100 pesos ang benguet beans. Nasa 30 pesos naman ang kada kilo ng sayote. Mura siya ngayon, mababa sa dati. Kasi ang kuha namin ito, tig-20, ngayon tig-10 lang ngayon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang lugar sa Nueva Ecija ang binaha dahil sa pag-uulan. Nakapagtala rin ng landslide sa Adams, Ilocos Norte. May ulat, CJ Torida. Binaha ang pangunahing kalsada sa Barangay Bagong Silat, Science City of Muñoz, Nueva Ecija dahil sa nararanasang pag-ulan na dulot ng habagat at nagdaang bagyo. Umabot hanggang binti ang antas ng baha na nagpahirap sa mga motorista at mga residente na napilitang lumusong upang makatawid sa kalsada. 14 na barangay sa Cabanatuan City ang nakararanas ng baha. Kabilang dito ang Barangay San Juan Acfa, kung saan umabot umano hanggang leeg ang antas ng baha sa gitnang bahagi ng kalsada. May ilang pamilyang inilikas dahil sa baha. Dahil sa baha, gumagamit na ng bangka ang ilang residente. Ang covered court na ito sa Barangay Kabilukaan, Calasiao, Pangasinan nagmistulan ng swimming pool dahil sa baha na epekto ng nararanasang pag-ulan. Kaya time out muna sa paglalaro ng basketball ang mga kabataan. Matagal na raw itong problema ng barangay. Bukod sa mababa ang lugar, may problema rin sa drainage. May plano na raw ang Barangay Council na ayusin ang drainage para maibsan ang pagbaha sa lugar. Nakapagtala ng landslide sa Adams, Ilocos Norte dahil sa malakas na ulan. Humambalang sa kalsada ang mga putik at bato na galing sa bundok. Nagsagawa agad ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa posible pang insidente ng landslide dahil sa patuloy na pag-ulan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, naging low pressure area na lamang ang Bagyong Luis. Pero may isa pang panibagong LPA na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA na dating Bagyong Luis nag-dissipate o nalusaw na ayon sa Pag-asa. Pero ang ikalawang LPA ay huling namataan sa layong 190 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union.
may tsansa itong maging bagyo sa mga susunod na oras. Kung sakaling matuloy, tatawagin itong Bagyong Maymay. Patuloy ding minomonitor ang Typhoon Dolphin sa labas ng PAR. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang tsansa nitong pumasok sa PAR pero hanggang sa northern portion lamang at hindi naman magla-landfall sa Pilipinas. Posibleng mas palakasin ng Typhoon Dolphin ang habagat na magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa kasabay ng epekto ng sama ng panahon sa West Philippine Sea. Sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Northern at Central Luzon ang uulanin. Malalakas ang buhos sa Ilocos Norte, Abra, Pangasinan, Zambales, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang bangus growers na ang nagtataas ng net ng palaisdaan upang hindi makawala ang mga alagang bangus. Narito ang report. Kanya-kanyang taas ng net ang mga bangus growers sa Dagupan City. Paraan ito para maprotektahan ang mga alagang bangus, lalo na ang mga hindi pa pwedeng i-harvest. Kailangan daw itaas ang mga net para hindi makawala ang mga alagang bangus sakaling tumaas ang tubig sa mga palaisdaan. Oo, tinataas talaga para hindi siya abutin. Aabutin talaga, lalo na kung tagbaha. Ayon sa samahan ng magbabangus sa Pangasinan o sa MAPA, ayaw na nilang maulit ang nangyari nang manalasang bagyong uwan noong nakaraang taon na maraming bangus grower ang nalugi. Wala namang nagsagawa ng forced harvest sa bangus. Tuwing tag-ulan, alam na raw ng mga bangus grower ang kanilang gagawin para maprotektahan ang mga alagang bangus at maiwasan ang pagkalugi. Cost has to be more cautious na ngayon na may mga paparating na ganitong hamon ng panahon. Definitely, it's a learning curve for us na mas maging vigilant kami na maghanda sa mga ganitong klaseng hamon ng panahon. Sa ngayon, nanatiling sapat ang supply ng bangus sa merkado. Wala ring paggalaw sa presyo nito. Nasa 160 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng bangus. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang insidente naman ng rockfall at landslide ang naitala sa magkakaibang lugar sa Cordillera. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. Sa inilabas na road advisory ng Department of Public Works and Highways ng Cordillera Region, pansamantalang hindi madaanan ang Tawang Ambyong Road dahil sa soil collapse at mga nahulog na bato. Samantala, one-lane passable naman ang Governor Bado Dangwa National Road sa poblasyon Kibungan, Benguet dahil din sa rockfall. One-lane passable din ang naturang National Road sa bahagi ng Daklan Tublay, Benguet dahil sa pagbagsak ng stone masonry. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad. Pansamantala ring isinara sa mga hindi residente ang Kenon Road simula kahapon dahil sa nararanasang pag-ulan. Sa Apayao, one-lane passable naman ang Corner Kabugao Road sa Lutuacan, Kabugao dahil sa pagguho ng lupa, habang one-lane passable rin ang Apayao Ilocos Norte Road sa poblasyon Kabugao dahil naman sa mud flow. Sa Ilagan City, nakaposisyon pa rin ang mga equipment ng Isabela PD RRMO para sa pagresponde kung kinakailangan. Matataas pa rin kasi ang alon at hangin sa mga coastal areas sa Isabela. Wala ring evacuees, sugatan at casualty dahil sa epekto ng nagdaang bagyo. Kung ang mga magsasaka raw ang tatanungin, ayon sa National Irrigation Administration, biyaya ang dala ng pag-ulan sa probinsyang ilang buwan ng halos hindi inulan, lalo na sa Magat Dam. Yung mga pagdulot na mga pag-ulan nito ay sabi natin na nag-increase yung ating elevation. However, hindi pa tayo kampante sa elevation na to kasi baka paglipas or pag-alis ng bagyo nito, mararanasan na naman natin yung continuous na walang mga pag-ulan. As of 10 a.m. kanina ay umabot na sa lampas 165 meters above sea level ang antas ng tubig dito sa Magat Dam. Gayunman, ayon sa NIA, critical pa rin ang antas na ito ng dam. Mahalaga raw ang pagbabalik sa normal na level ang tubig sa dam dahil pinapatubigan nito ang 95,000 hectares ng mga taniman ng mahigit 62,000 na mga magsasaka. Isa rin sa nakikitang solusyon ng NIA ang cloud seeding o pagpaparami ng ulan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kemikal sa himpapawid. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Halos 200 pamilya ang inilikas dahil sa naranasang pagbaha sa ilang lugar sa La Union.
Nakatutok doon, live, si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, maghapon pa rin naranasan ng malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi sa probinsya ng La Union. Sa ngayon nga ay tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng provincial government sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha simula kahapon. Dahil sa pag-uulan, binahang ilang lugar sa La Union kahapon. Sa ilang kalsada sa San Fernando City, itinulak na lang ang ilang sakyan dahil sa baha. Pahirapan sa pagmamaneho ang mga motorista. Sa bahagi ng Quezon Avenue, makikita ang mabilis na pagtaas ng antas ng baha. Itinutulak na lang ng ilang motorista ang kanilang motorsiklo, maging ilang pinapasadang sasakyan. Mabilis na tumaas ang antas ng Kailugan. Sa Nagilian, nagmistulang ilog ang bahagi ng barangay Gusing Sur. Ang mga alagang baboy, minadaling ilikas ng mga residente para hindi malunod sa baha. Nung pumunta ako sa ibang barangay, ma'am, wala pa yung tubig po, ma'am. Pero pagbalik ko po, meron ay sobrang lakas na po ng baha. Kaya yung motor ko, hindi ko na daan, kaya iniwan ko na lang po sa ibang barangay yung motor ko, ma'am. Malulunod na po sila, kaya yung mga baboy po pinunta na po sa mas mataas na lugar, ma'am. Mabilis din ang pagtaas ng baha sa barangay Mamating Sur. Malakas at pabugso-bugso ang hangin. Nagsagawa ng rescue operation ng otoridad sa barangay Lower Tumapok, Burgos kagabi. 2 individual ang stranded at nabutan ng rumaragas ang tubig ng ilog. Kukunin lang daw sana nilang mga alagang baka. Sa monitoring ng provincial government, nakaranas ng pagbaha sa ilang barangay sa San Fernando City, Bawang, Santo Tomas at Nagilian. Nirescue rin ng ilang empleyadong stranded sa isang opisina sa San Fernando City. Nagsagawa ng clearing operation sa ilang lugar sa probinsya kaninang umaga. May mga nabuwal kasing punong kahoy bunsod ng pabugso-bugsong hanging dala ng habagat at nagdaang bagyong Luis. Yung iba pong mga tahanan, may mga nagsiliparan po ang bubong, may mga signages din po na natanggal dahil po sa lakas po ng hangin po. Halos 200 pamilya inilikas sa mga evacuation center. Meron pong 159 families or 484 na individuals ang nananatili po sa mga evacuation center sa bayan ng Nagilian at Bagulin, habang meron naman pong 29 families or 99 individuals ang nananatili naman po outside evacuation centers. Mostly po nasa mga kamag-anak po nila itong mga ito. 34 na barangay ang nakaranas ng power interruption sa Bawang, Nagilian at San Fernando City. Chris, as of 1 p.m. ay nasa 600 individuals pa rin ang nasa mga evacuation centers sa 4 na bayan sa probinsya ng La Union. Kabilang dyan ang mga bayan sa Bangar, Bacnota, Nagilian at maging sa may bayan ng Bagulin. Naibalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na nawalan na nagkaroon ng power interruption kahapon. Samantala, patuloy pa rin ang monitoring sa mga river system dito sa probinsya ng La Union. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, bistado sa San Rafael, Bulacan ang ilegal na karera ng mga motorsiklo o mas kilala sa tawag na bitaw. Nakuha na ng video sa bypass road sa San Rafael. Walang suot na helmet ang mga rider. Ang isa pa sa kanila, buwis buhay na nag-ala Superman habang pinapaharurot ang kanyang motorsiklo. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group, karaniwang ginagawa ang ilegal na karera sa mga lugar na hindi masyadong dinaraanan. Isang raid ang isinagawa ng HPG. Hindi bababa sa 10 mananaya o sangkot mismo sa bitaw ang inaresto. Isa ang nadisgrasya dahil sa tangkang pagtakas. Hulikam ang pagkahulog ng babaeng nakaangkas sa tricycle sa Ilocos Norte. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Nahuli kam ang pagkahulog ng babaeng angkas ng tricycle sa Lawag City. Sa video, makikitang nagulungan ng sidecar ng tricycle ang nakaharang na hollow blocks sa harap ng isang bahay. Dahil dito, bahagyang umangat ang tricycle at nahulog ang babae. Muntik nang masubsob ang mukha ng babae sa kalsada. Agad namang nakatayo at tinulungan ng sumusunod na motorista. Nagtamo siya ng mga gasgas. Natukoy ng pulisya ang tricycle driver at inisyuhan ng citation ticket dahil sa reckless driving. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang tricycle driver at ang biktima. Aksidenteng nahulog ang isang van sa irigasyon habang binabagtas ang kalsada sa bahagi ng Barangay Paludpod, Talavera, Nueva Ecija.
Nagtulong-tulong ang mga residente at rescue team mula sa PNP at BFP upang mailabas sa loob ng van ang mga sakay, kabilang ang isang foreigner. Ligtas na ang mga biktima at naiahon na rin ang sasakyan. Ayon sa ilang residente, galing sa Aurora ang van at pauwi na sa Talavera nang mangyari ang aksidente. Nag-overtake umano ang van pero nawalan ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa makitid ang daan. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. CJ Torida, One North Central Luzon. Pagkakaroon ng karagdagang doktor at nurse sa mga pagamutan ang panawagan ng ilang Pangasinense. Tunghayan sa GMA Regional TV presents. Simula 2022, pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyang diin niya ang pagpapabuti ng healthcare system sa bansa, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas. Para sa ilang Dagupenyo, simula 2022, malaki raw ang naging pagbabago sa healthcare system lalo sa Dagupan City. Support na kailangan ng mamamayan is meron, binibigay ng ating administration dito, plus yung administration ng ating president ay binibigyan nila. So wala kaming mahingi na pati yung yakap is updated, meron po lahat. Isa ang Region 1 Medical Center sa nabigyan ng pondo ng kasalukuyang administrasyon para mapabuti ang healthcare services at mapaganda ang healthcare facilities. The hospital is already authorized to have 1,600 beds with 13 accredited training departments, and we have upcoming another 3 departments to be accredited. It is a tertiary training and teaching hospital. Kasabay ng pagpapaganda sa mga pagamutan, hiling ng ilang Pangasinense na sana'y madagdagan pa ang bilang ng mga nurse at doktor sa mga health facility. Kailangan pang dumagdag yung mga magpadagdag ng doktor or nurses. Kasi kung minsan maraming pila dito mahaba ang pila. Pero kung minsan din wala rin. Tinutugon na naman ito ng gobyerno. Sa R1MC, 1,800 nurses, doctors at iba pang hospital staff ang i-hire sa loob ng 3 taon. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng R1MC ang compliance sa zero balance billing na programa ng gobyerno. Sa katunayan, 100% ang compliance rate ng pagamutan. Malaki ho ang impact ng zero balance billing, but we have to use the budget of the hospital. Isa sa mga nabenepisyuhan ng zero balance billing ang 22 anyos na si Jermaine Andaya. Taong 2025 nang madisgrasya siya habang nagmamaneho ng motorsiklo. Isang linggo rin siyang nakakonfine sa pagamutan. Umabot ng lampas 50,000 pesos ang kanyang hospital bill. Pero pasalamat siya na wala siyang binayaran nang siya in-discharge sa ospital. Malaki kasing tulong po yun, lalo't estudyante po ako, tapos wala akong pagkukuhanan ng pera. Tapos yung magulang ko po is wala po siyang trabaho, senior po siya. Umaasa ang mga Dagupenyo at mga Pangasinense na magpapatuloy pa ang iba't ibang programa para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang bangkay ng lalaki ang nakita sa palayan sa barangay Kapangdanan, Bantay, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng otoridad, kinilala ang bangkay na isang 21 anyos na estudyante at rider ng motorsiklo. Ayon sa otoridad, posibleng hindi napansin ang palikong bahagi ng kalsada kaya nawalan ng kontrol at dumiretso sa palayan. Nakitaan ng galo sa noo ang biktima na posibleng tumama sa manibela dahilan upang mawala ng malay at hindi na nakabangon. Hindi pumayag ang kaanak ng biktima na ipa-autopsy ang bangkay. Sinusubukan ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Muling magkakasa ng 3 araw na tigil pasada ang grupong Manibela sa susunod na linggo. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, asahan ng mas malaking kilos protesta lalo na sa Metro Manila. Layo ng transport strike sa August 10 hanggang 12 na mapakinggan ng Malacanang ang kanilang hiling na taas pasahe. Matagal na raw silang pinahihirapan ng sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo.
Ipinapanawagan din nila na magkaroon ng malaking rollback sa presyo ng langis at pagbasura sa oil deregulation law na dahilan umano ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Tinanggal na ng mga otoridad ang kabaong na ginawang warning sign sa mga motorista sa bahagi ng Benguet, Nueva Vizcaya Road. Sa social media post ng chairman ng barangay Ambuklao, Bocod Benguet, na nakakasakop sa lugar, inalis na nila ang kabaong matapos na maglagay ang DPWH ng kaukulang road signage sa mismong lugar. Naglagay rin ng guardrails at nangako rin daw ang ahensya na gagawa ng concrete barriers at mag-i-install pa ng karagdagang warning signages sa mga accident-prone area sa lugar. Umani ng samot-saring reaksyon kamakailan ang pagdalagay ng kabaong sa lugar upang magsilbing babala sa mga motorista para makaiwas sa aksidente. Sa ikalabing-dalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binusisi ng prosekusyon ang 3 liquidation reports ng Office of the Vice President na isinumite kaugnay ng confidential funds. Base sa mga dokumento, buong 125 billion pesos na halaga ng confidential funds ang na-withdraw ng OVP kada quarter. Tinalakay din ng prosekusyon kung paano at saan ginastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara Duterte ang confidential funds noong 2022. Muling iniharap ng prosecution panel si Roderick Wamil, dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office bilang testigo at nagbigay ng testimonya hinggil sa authenticity ng mga dokumento at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa impeachment case. Nagsagawa rin ng depensa ng cross-examination kay Wamil hinggil sa kanyang testimonya. Tinanong siya ni Defense Counsel Michael Poa kung may provision ba na nagbabawal sa OVP na gastusin ang cash advances sa loob ng 11 araw, kung saan sinagot ng wala ng dating COA State Auditor. Nagkarambola ang bus, SUV at kotse sa National Highway ng Nagilian, Isabela. Tutukan sa report. Sa gitna ng pag-uulan na dala ng nagdaang bagyong Luis, nagkarambola ang 3 sasakyan sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Palatao, Nagilian, Isabela dakong alas 8 ng gabi kagabi. Nagkalat ang mga piyesa ng mga sasakyan sa kalsada. Ang harapang bahagi ng bus nahulog sa bukid, habang ang SUV wasak dahil sa tindi ng aksidente. Ang mga pasahero ng bus balot ng takot habang lumalabas sa sasakyan. Nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ang driver at pasahero ng SUV. Sa paunang investigasyon, binabagtas ng kotse ang kalsada nang mabundol ito ng mabilis na SUV. Sa lakas ng banggaan, nawalan umano ng kontrol ang SUV at bumangga sa bus na nasa kabilang linya. Biglaan po yung pagkasalpok niya sa amin . Hindi ko na may pihit yung monobela kaya pumunta po kami dito sa may Nagtamo ng mga sugat ang konduktor ng bus. Walang nasugatan sa mga pasahero. Nabigla na lang po kami na dumaretso na po yung sinasakyan po naming bus. Mabilis na dumating ang emergency response team ng Nagilian at agad dinala sa ospital ang driver ng SUV at pasahero nito. Nagtamo rin ng minor injuries ang driver ng kotse. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 16 anyos na lalaking estudyante hinuli ng otoridad matapos umanong magpadala ng online threat sa kanyang kapwa estudyante. Narito ang report. Hinuli ng mga pulis ang 16 anyos na lalaking estudyante matapos umanong magpadala ng online threat sa kanyang kapwa menor de edad din na lalaking estudyante sa isang paaralan sa Lubao, Pampanga. Meron nga daw alleged online threat that was conveyed through online platform. Also implemented necessary measures to ensure yung safety at security ng school community. Sa paunang investigasyon ng otoridad, nakatanggap umano ang biktima ng serye ng mga mensaheng may kaugnayan sa planong pananakit at pagpatay. Lahat kasi ng online threats ay consider natin ng PNP seriously, whether it is made online or personal. So at this stage, the matter remains under investigation.
to really determine yung context, yung intent. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng paaralan at magulang ng mga sangkot sa insidente. Nagsagawa ng assessment ang Lubao Police katuwang ang mga opisyal ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang miyembro ng school community. Isinumite sa otoridad ang screenshots ng umano'y messenger conversation para sa dokumentasyon at masusing pagsusuri. Inirefer ng pulisya ang insidente sa MSWD para sa kaukulang assessment at intervention, lalo't parehong menor de edad ang mga sangkot. Upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente, inilunsad ang One Lubao Safety Network, isang inisyatiba ng Lubao Police Station. Layo nitong palaganapin sa mga kabataan ang kamalayan, disiplina at sama-samang pananagutan sa paglikha ng mas ligtas na mga paaralan at komunidad sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na information and education campaigns. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang kalsada sa Lingayen, Pangasinan ang hindi madaanan ng maliliit na sasakyan dahil sa baha. Narito ang report. Dahil sa pag-uulan na bunsod ng habagat at nagdaang bagyong Luis, binaha ang ilang kalsada sa Lingayen, Pangasinan. Tulad ng kalsadang ito sa Barangay Manibok na kung saan umabot pa ng mahigit isang talampakan ng antas ng baha. Dahil sa baha, hindi makadaan ang light vehicles. Oo, hindi na makalusong yung tubig dito. Iniiwasan na namin yung parting malalim. May mga namuong tubig at buhangin din sa ilang bahagi ng Baywalk. Humihingi din po kami ng tulong sa mga MRF and then po, kay Menro po. Kay Menro and then sa ating PD para po sa mga equipments po nila na makakatulong sa pagtanggal ng buhangin sa ating Baywalk area po. Bagamat walang gale warning, pinaalalahanan ng MDRRMO ng Binmali, Pangasinan ang mga mangingisda na hanggat maaari wag munang pumalaot. As much as possible, wag silang mapapalayo dun sa kanilang paglalayag. So kasi hindi natin kung ano itong ibibigay ng dulot na itong malakas na ulan para mas safe sila. Mas maganda, mas safe po sila. Tumataliman naman daw ang mga mangingisda dahil batid nila ang peligro sa laot ngayong nararanasan ng masamang panahon. Dito lang, banda rito sa gilid lang. Oo, mahirapan, mahangin kasi pag maulan. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Her historic feat, ang wagi ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa Mubadala DC Open 2026 sa Amerika. Nakuha ni Ayala ang tournament title matapos talunin ang world number 3 at top seed ng torneo na si Jessica Pegula. Naipanalo ng American tennis ace ang opening set sa score na 4-6. Kinailangang ihinto ang laban sa gitna ng second set dahil sa masamang panahon. Nang ipagpatuloy, thrilling ang match-up sa second set na naipanalo ni Ayala 6-4. Sa deciding set, nag-dominate si Ayala sa score na 6-love. Kita ang tuwa at excitement ni Ayala bilang kauna-unahang Pilipino na nagwagi sa WTA Tour Singles. Nagpapasalamat siya sa suporta ng kanyang fans all around the world. Kabilang na ang mga Pinoy on court sa Washington, D.C. at Team Puyat dito sa Pilipinas. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.